PTV, Telebisyon ng Bayan. Isang pinagpalang gabi mga kababayan. Narito na uli ang programang inyong karamay sa mga problema at hinaing sa buhay. Tinitiyak ng programang ito na ang inyong mga suliranin ay matutugunan at natugunan ng pamahalaan. Dahil dito sa linya ng pagbabago, matutunghayan nyo kung paano sinolusyonan ng ating gobyerno ang mga problema at hinaing na idinudulog ninyo sa 8888 hotline at Presidential Complaints Center kahit nasaan pa kayo sa ating bansa. Ang edisyong ito ay mga problema mula sa lalawigan ng Cebu. Unahin natin ang suliraning inilapit ng isang negosyante sa Cebu City kung saan inireklamo niya ang pagproseso ng import clearance sa Department of Agriculture. Sa sulat na pinadala ni Ginang J.D. Ong sa Presidential Complaints Center noong December 5, 2016, nabanggit niya na pinahinto ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang online approval para sa sanitary, phytosanitary o SPS import clearance at import permits for all imports. Kaya manual approval sa main office ng Department of Agriculture ang ipinapatupad umano ng DA sa mga importers. Sa katulad niyang taga Cebu City, mas pabor sa kanya at mas tipid ang online approval na nasubukan na nila noon. Nang ipinatupad ang manual approval, umabot na raw ng 2 linggo at pabalik-balik rin sila sa DA main office pero hindi pa rin naaprubahan ang kanyang dokumento kaya naantala ang pagbiyahe ng mga produkto. Nanindigan si Ong na isa siyang lehitimong importer ng gatas at kape at nagbabayad siya ng tamang buwis. Ayon kay Ong, non-quota import items ang kanyang mga produkto na pwedeng aprubahan via online. Kaya ang PCC ipinaabot ang suliraning ito sa DA noong December 7, 2016. Noong January 23, 2017, sumulat ang DA kay Ginang Ong at humingi ng paumanhin at ipinagbigay alam sa kanya na makukuha na niya ang SPS import permit ng kanyang mga produkto sa lalong madaling panahon. Ikinatuwa ni Ong ang naging resulta ng kanyang paghingi ng tulong sa PCC, lalo na at tumawag pa raw mismo sa kanya si DA Secretary Manny Piñol. Ipinaliwanag naman ng DA na hindi itinigil ang online approval. Nagkaroon lamang ng pagbabago dahil manual na ang pagpapapirma sa kalihim ng DA. Ito ay para makita mismo ng kalihim ang mga taong nanghihingi ng clearance. We are still online application. Ang manual natin na lang, yung approval na lang, that is signing. Dati, they can print. I'm referring to the applicant. Now, we print, yun ang pinakadulo, and I sign for the approval. For the reasons na may nakita kaming recycled, may mga nakita kaming reuse, may nakita kaming tampered. Malaking abala nga naman sa mga negosyante ang mabagal na proseso ng mga permit na kailangan ng kanilang negosyo. Kaya salamat sa Department of Agriculture, particular sa Bureau of Animal Industry. Ang inyong pagtugon sa suliranin ng ating kababayan ay malaking tulong na rin sa ating ekonomiya. Hindi dapat na bala ang regular na operasyon ng mga negosyo dahil kung hindi, apektado ang kita hindi lang ng mga negosyante, kundi pati na rin ang pamahalaan. Gaya nitong isa pang reklamo ng isang negosyante sa Mandaue City, Cebu, ang bagal daw ng proseso para sa permit to operate at certificate of product registration para sa kanyang food business. Kumukuha ng Certificate of Product Registration o CPR at License to Operate sa Food and Drugs Administration o FDA ang may-ari ng T-Single Mines mula Cebu City. Pero problema niya ay ang matagal na pagproseso nito na aabot daw ng 4 na buwan. Kaya idinulog niya ito sa Presidential Complaints Center dahil hindi raw sinasagot ng e-portal at email ng FDA ang kanyang problema. Wala rin daw sumasagot sa telepono. Baka nag-file siya but he did not proceed with the payment. So, I don't know kung saan niya nakikuha yung 4 months. Kasi before, we have still the manual. When it comes to issuance naman ng CPR or Certificate of Product Registration, it's really 53 calendar days for now. Sinulatan ng PCC ang Director General. Pinapabigyang atensyon ang concern ng naturang negosyante. Ipinagbigay alam naman ng FDA na walang pumasok sa kanilang e-portal ng CPR application ang taong dumulog sa PCC.
Pero na-release na ang license to operate ng negosyante noong October 27, 2016. Ayon sa FDA, 30 araw ang itinatagal sa pagpoproseso ng naturang dokumento. Tiniyak din ng FDA na oras na naihain ng CPR application ng T-Single Minds, agad daw nila itong ipoproseso. Sa ngayon ay inihahanda na ang kanilang call center operations at inaayos ang kanilang e-portal registration para sa agarang pagtugon sa mga problemang nais idulog sa kanilang tanggapan. We already have fully launched yung e-registration since October 2016 and we're trying our best na maka-evaluate faster ng mga applications, although 2,500 applications comes in. Naku po, mga government agency, huwag kayong sisira sa marching order ng Pangulo. Ang government transactions ay dapat matapos within 72 hours. Mabuti na lang at agad inaksyonan ng Food and Drug Administration ang reklamo ng T-Single Minds Incorporated. Kaya salamat po sa inyo FDA at na-release na ang mga permit at certificate na kailangan ng T-Single Minds. Isa pang problema mula sa Talisay City, Cebu, ang inilapit sa PACE. Ito ay may kinalaman naman sa pensyon ng isang retired police officer. Sumulat sa Presidential Complaints Center o PCC ang 65-year-old na dating pulis na si Jesus Empleo Basco Jr. Pero bago yan ay nagsilbi muna siya sa Philippine Constabulary ng mahigit 6 na taon. Sa ilalim ng RA 6948, ikinokonsidera na isa siyang veteran kapag umabot sa 6 na taon ang kanyang military service sa AFP. Kaya may uncollected pension si Basco. At yan ang kanyang idinulog sa PCC noong August 17, 2016. Sumulat ang PCC sa Philippine Veterans Affairs Office o PVAO noong October 24, 2016 para mabigyang aksyon ang suliranin ni Basco. Noong Enero, ipinagbigay alam ng PVAO sa PCC na ipinoproseso na ang pensyon ni Basco. At sa pahayag ng Chief Finance Division na si Ferdinand Palor, maaari nang makuha ni Basco ang idinepositong pensyon niya anumang oras. So ito pong si veteran Basco, meron po siyang uncollected pension mula po nung nag-65 siya hanggang December 2016. Nag-65 po siya noong March 2016. So ang kanyang pong uncollected pension amounts to 50,000 from March 2016 hanggang December 2016. So ito pong kanyang 50,000 na uncollected pension, na-process na rin po namin ito. Posible umanong kaya naantala ang pagbigay ng kanyang pension ay baka natagalan sa pagkuha ng military service record sa Office of the Adjutant General. Si Mr. Basco Jr. po, nag-apply ng old age pension dito sa PVAO noon pong September 30, 2016. So, the following month, na-approve naman po kaagad yung kanyang application. January na po, 2017, natanggap na po niya yung kanyang initial pension na 5,000. Requirement kasi ito para makuha ang pensyon na isang naglingkod sa AFP. Maraming salamat, PVAO, sa aksyong hatid ninyo kay Inspector Basco. Pero sana bilisan pa natin ang ating proseso sa benepisyong mga retiradong pulis at sundalo dahil syempre, sa pensyon na lang sila umaasa dahil retirado na sila. Mga kababayan, muli ninyong nakita kung paano tumugon ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga suliraning nagmula pa sa Cebu. Kahit nasa ang bahagi pa kayo ng bansa, hindi issue ang distansya, maihatid lang sa inyo ang solusyon at aksyon sa inyong problema. Ako po, si Weng Hidalgo. At ako naman, si Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo, na nag-iiwan uli sa inyo ng mensahe. Ituloy nyo lang ang tiwala ninyo sa ating pamahalaan dahil sa bawat suliranin ninyo may tugon na hatid sa inyo. Dito lang sa linya ng pagbabago.